Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa Biblia. Mga mahal naming tagapakinig, sa sesyon na ito sa araw na ito, tatalakayin po natin ang pinakamahirap na bahagi ng kasulatan sa pinakadakilang panayam ni Jesus. Samahan po natin ang ating guro, ang ating Panginoong Hesus. Sinabi po niya, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuwi sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng ganoon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumyupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, maliban kung ang inyong katwiran ay humigit sa katwiran ng mga eskriba at pariso, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yan po ay matatagpuan sa Mateo, kabanatang 5, talatang 17 hanggang 20. Itong binasa ko ay kung paano nagsimula ang pinakamalaking bahagi ng sermon sa bundok. Ngayon, nakita po natin sa mga nakaraang sesyon, sa Sermon sa Bundok, na ang pangunahing turo ng sermonong ito ay makikita sa mga mapapalad na mga saloobin. At ang natitirang bahagi ng sermon sa Mateo kabanatang 5, 6, at 7 ay mga aplikasyon. Ito po ay mga mahalagang aplikasyon. Sa bahagi po ng banal na kasulatan na aking binasa kanina lamang, sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus ang dalawang bagay. Una, sinasabi niya sa atin ang bagay tungkol sa kanyang mga alagad na maging kanyang mga solusyon at kanyang mga tugon. Sinabi po ni Jesus sa atin na dapat ang kanyang mga alagad ay matuwid. Marami pong mga tao ang naguguluhan tungkol sa pansariling katwiran o kabanalan. Sinabi po ni Jesus, kung nauunawaan ninyo ang aking itinuturo sa tuktok ng bundok, maging matuwid kayo at higaitan ng inyong pansariling katwiran, ang katwiran ng mga eskriba at pariso at mga tagapagturo ng kautusan. Yan po ay sinasabi sa Mateo, kabanatang 5, talatang 20. Ang pangalawang bagay naman na sinasabi sa atin ni Jesus ay tungkol sa kanyang pilosopiya ng kasulatan. Ngayon, gaya ng iba pang mga katuroan doon sa tuktok ng bundok. Kaibigan, kailangan mong tumingin sa paanan ng bundok at sa mga tao at sa kanilang mga problema. Pakatandaan po natin na ang aplikasyon ng mga katuturan sa tuktok ng bundok ay maipapahayag lamang kapag bumaba tayo sa paanan ng bundok, sa mga tao. Kung saan binabago ng mga katangian ng mga mananampalataya ang mga pag-anong kultura nitong ating mundo. Ito po ang personal at devosyonal na aplikasyon ng lahat po ng mga turo nito. Mga mahal naming mag-aaral, ang sinasabi ni Jesus dito ay ganito. Nakita ba ninyo ang lahat ng mga tao sa paanan ng bundok? Hindi kayo magiging mga solusyon at tugon sa kanilang mga problema. Maliban kayo ay matuwid. Kaya naman dapat kayo ay mahusay at dapat ninyong gawin ang pagiging matuwid kung nais ninyong maging isa sa aking mga solusyon at isa sa aking mga tugon. Napakalinaw po nitong sinasabi ng Panginoon. Sinabi pa niya ang ganito, mayroon akong pilosopiya tungkol sa kautusan ng Diyos. Kapag binabanggit po niya ang kautusan ng Diyos, tinutukoy niya ang banal na kasulatan. Sa puntong ito, wala pang bagong tipan. Sa mga tumitindig, kapag binabanggit ni Jesus ang kautusan at mga propeta o ang kautusan ng Diyos, tinutukoy niya ang tinatawag natin ngayong lumang tipan. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad dito ay ganito, kapag bumaba kayo sa mga tao at nais ninyong maging bahagi ng aking solusyon at tugon, kailangan ninyong maunawaan ang kasulatan. Kailangan ninyong maunawaan kung paano gamitin ang kautusan ng Diyos. Dito po sa malaking bahagi ng Mateo, kabanatang 5, 6 na beses na sinabi ni Jesus ang ganito, sinabi noon, ngunit sinabi ko sa inyo ngayon. Nang lumapit sila sa bahaging ito ng sermon sa bundok, maraming tao ang naniniwala na sinusubukan lamang ni Jesus na higaitan si Moses. Naniniwala sila na ang sinasabi ni Jesus, itinuro ito ni Moses, ngunit ngayon sasabihin ko sa inyo ang totoong salita. At naniniwala sila na ang mga salitang ibinigay ni Jesus ay sumasalungat kay Moses. Kaya naman nagkakaroon ng problema ang ilang tao at tinatanong nila, bakit pa natin kailangang basahin ang lumang tipan kung ito ay ginawang laos ni Jesus? Kung babasahin mong maingat ang bahaging ito ng Mateo,
mauunawaan mong hindi ginawang laos ni Jesus ang lumang tipan. 6 na beses na sinabi ni Jesus, lahat ng itinuturo ko ay ganap na sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Dapat ang aking mga turo ay hindi sumasalungat sa mga turo at tradisyon ng mga eskriba at pariso. Ganoon po ang sinasabi niya. Mga mahal naming tagapakinig, saglit po nating balikan ang kasaysayan sa panahon po ng Reformasyon. Upang mabasa mo ang kasulatan bago ang Reformasyon na nagsimula ng ipaskil ni Martin Luther ang kanyang 75 tesis sa pintuan po ng simbahan ng Kassel. Sa Wittenberg, sa bansang Alemanya, kailangang maintindihan mo ang mga wikang Hebreo, Griego, o Latin. Dahil sa loob ng halos 1,000 taon, ang banal na kasulatan ay nasusulat lamang sa mga wikang ito. Sa pagitan po ng taong 1522 at taong 1544, isinulat po ni Martin Luther ang nakasulat sa wikang Aleman. Bilang resulta ng salin sa Aleman ng kasulatan, nabasa ng mga pangkaraniwang tao ang banal na kasulatan. Sa panahong iyon, iniisip po ng simbahan na ang isang kakilakilabot na bagay para sa isang ordinaryong tao ang hawakan ang kanyang mga kamay at bigyan ng kahulugan ang banal na kasulatan para sa kanyang sarili. Nais po ng simbahan na siya lamang ang magbigay ng kahulugan sa salita ng Diyos para sa mga pangkaraniwang tao. Pinalakas ni Martin Luther ang Reformasyon sa Europa nang isalin niya ang kasulatan sa wikang Aleman. 2 siglo bago si Martin Luther, isinalin po ni Wycliffe ang kasulatan sa wikang Ingles. Ipinakita po ng simbahan ang kanilang damdamin tungkol sa salin ni Wycliffe ng kanilang hukayin at sanudin ang mga buto ng namayapang si Wycliffe. Marami pa ang mga salin ang sumunod at naglagay sa kasulatan sa kamay ng mga pangkaraniwang mamamayan. Naging sanhi ito ng Reformasyon, dahil maaaring basahin ng mga pangkaraniwang tao ang banal na kasulatan. Daang-libong mga tao ang sumama sa Reformasyon noong panahong iyon. Sila ay tinawag na mga Protestante. Ang salitang Protestante ay nangangahulugang tumayo at tumutol. Tinutulan po ng mga Protestante ang mga turo ng simbahang Katoliko, na sa kanilang opinyon ay hindi nakapaloob dito sa banal na kasulatan. Nang ituro ni Jesus ang malaking bahagi ng Mateo, kabanatang 5, ang panahon ni Jesus ay katulad para sa mga lingkod ng Diyos sa mga araw bago ang Reformasyon. Kayo na nakasama kong samuri sa lumang tipan, natatandaan pa ba ninyo na ang mga mamamayang Hebreo ay dinakila sa Babilonya? Na sa bandang huli ay naging Persia, habang ang mga mamamayang Hebreo ay mga bihag. Lubhang nagalit si Nehemias sa kanila dahil nakalimutan na nila ang wika ng kanilang mga ninuno. Hindi na sila makabasa ng wikang Hebreo. Nang makabalik sila mula sa pagkabihag, ang gamit na nilang wika ay Aramaic, na kanilang natutunan sa Babilonya at Persia. Ang wikang Aramaic ang kanilang naging pangunahing wika. Karamihan po sa kanila ay hindi na makabasa ng wika subalit ang mga eskriba at mga pariso ay nagtuturo sa kanila ng kautusan ni Moses ay nakakabasa at nakakaintindi. Nang Hebreo na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa mga pangkaraniwang mga Hudyo na hindi makabasa ng banal na kasulatan dahil hindi sila makabasa ng wikang Hebreo. Hindi magawang pamubulanan ng mga ordinaryong mga Hudyo ang mga sinasabi ng mga eskriba dahil tanging ang mga eskriba ang nakakabasa ng banal na kasulatan. Iyan po ang kalagayan ng mga mamamayang Hudyo sa panahon po ni Kristo. Ngayon balikan na natin ang ating aralin kung titignan mo ang 6 na mga talata dito po sa Mateo Kabanata 5 sa isang magandang salin. Matatanto mo na ang bahaging ito ng pang-5 kabanata nitong Mateo ay maaring hatiin sa 6 na talata. Obserbahan mo na sa simula ng bawat talatang ito sinasabi po ni Jesus ang ganito. Sinabi noon ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon. Madalas kapag sinasabi ni Jesus, sinabi noon, hindi niya sinisipi si Moses. Sinisipi niya ang mga eskriba at mga pariso. Sinisipi niya ang mga itinuro ng mga eskriba na wala naman sa kasulatan at hindi yung itinuro ni Moses. Kapag binigyan po ng mga eskriba ng pakahulugan ng mga sinulat ni Moses, hindi sumasang-ayon sa kanila si Jesus sa kanilang interpretasyon o paliwanag. Nakita mo kaibigan hinarap ni Jesus ang mga relihiyosong grupo sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Sa maraming mga salita, tila sinasabi ni Jesus, sinasabi ng mga eskriba at mga pariso sa inyo. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, binibigyan ng mga eskriba at pariso ng interpretasyon si Moses sa kanilang sariling paraan. Ngunit ngayon bibigyan ko ng interpretasyon si Moses sa tamang paraan, ang paraan ng Diyos.
Mga kaibigan, kung oobserbahan ninyo ang kaibahan sa pagitan po ni Jesus at ng mga relihiyosong grupo sa paraan ng kanilang pagbibigay paliwanag o interpretasyon kay Moses. Ang pagharap ni Jesus sa kanila, maaari mong ilarawan ang puso ng kanilang kaibahan sa ganitong pamamaraan. Kapag itinuturo ni Jesus ang kautusan ng Diyos, bago niya gamitin ang kautusan ng Diyos sa buhay ng mga tao, pinadadaan muna niya ang kautusan ng Diyos sa prisma ng pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos sa kanya ginagamit ito sa buhay po ng mga tao. Hindi po ganito ang ginagawa ng mga eskriba at pariso. Kapag itinuturo nila ang kautusan ng Diyos o ang kautusan ni Moses, kinukuha nila ang kautusan ng Diyos at pinapalo nila ang mga tao gamit ang kautusan. Tila hindi nila nauunawaan o naaalala ang layunin o hangarin sa puso ng Diyos na ibinigay niya ang kautusan kay Moses doon po sa bundok ng Sinai. Ang laging layunin po ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan ay ang kapakanan ng mga tao. Ang kautusan ng Diyos ay ekspresyon o kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Hindi nakakaligtaan ni Jesus ang layunin na nasa puso ng Diyos na ibinigay niya sa tao ang kanyang kautusan. Kapag itinuturo ni Jesus ang kautusan ng Diyos, lagi niya itong pinadadaan sa prisma ng pag-ibig ng Diyos bago niya ito gamitin sa buhay po ng mga tao. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumingin kayo sa paanan ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga tao sa ibaba? Sila ay may mga problema. Isang dahilan kung bakit sila ay may mga problema ay ito. Sila ay parang mga tupa na walang pastol. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin, dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Dapat alam ninyo ang salita ng Diyos bago kayo bumaba sa kanila at turuan sila ng salita ng Diyos. Subalit kapag ginawa ninyo ito, dapat alam ninyo kung papaano gamitin ang salita ng Diyos. Mga hilig kong taga-subaybay, tandaan po ninyo ang layunin ng kautusan na nasa puso ng Diyos na ibigay niya ang banal na kautusan. Ito po ay laging ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Ang kautusan ay hindi nagmula sa isang sadista na nakaupo sa langit na gumagawa ng mga kautusan upang tao ay mahirapan. Ang kautusan ng Diyos ay nagmula sa mapagmahal na puso ng Diyos para sa kapakanan ng tao. Mga kaibigan, naalala pa ba ninyo ang sinabi ko nung sinuri natin ang aklat ng Exodo? Nang inaral natin ang kautusan ng Diyos sa Exodo, sinabi ko na kapag sinabi ng kautusan ng Diyos na ang isang bagay ay tama, malalaman mo sa bandang huli na ang konsekwensya nito ay mabuti. Kapag sinabi ng kautusan ng Diyos na ang isang bagay ay mali, malalaman mo sa bandang huli na ang konsekwensya nito o bunga nito ay bagay na masama. Ngayon dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na mahirapan tayo dahil sa mga negatibong konsekwensya o bunga ng paggawa ng mali. Kaya naman ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Maaaring hindi alam o nakalimutan ng mga eskriba at mga pariso ang tunay na layunin ng kautusan. Nalalaman ni Jesus ang layunin ng kautusan at hindi niya nakalimutan ang ganap na layunin ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang kautusan sa kanyang mga tao. Magpatuloy po tayo. Sa isang okasyon, ipinakita at inilarawan ni Jesus ang kanyang kaibahan niya sa mga relihiyosong grupo. Habang siya at kanyang mga apostol ay naglalakad sa isang bukirin, kumakain ang kanyang mga alagad ng mga butil. Noon ay araw ng pamamahinga o sabat. Sinasabi ng relihiyosong tradisyon na hindi mo maaaring gawin ang ginagawa ng mga apostol sa araw ng pamamahinga. Kaya't nagalit ang mga eskriba at mga pariso at sinabi nila ang ganito. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng iyong mga alagad. Iyan po ay naitala sa Mateo Kabanata 12, talatang 1-3. Ngunit sinabi po ni Jesus, naaalala ba ninyo kung ano ang ginawa ni David nang siya ay nagutom habang tinatakasan niya si Saul? Mga kaibigan, si David at ang kanyang mga tauhan ay gutom na gutom. Nalalaman po ni David na may mesa para sa handog na tinapay sa templo at laging mayroong tinapay sa mesang iyon. Sinabi ng kautusan na tanging mga saserdote lamang ang maaaring kumain sa mga handog na tinapay. Ngunit pumunta si David sa templo at sinabi niya kay Abiathar na isang saserdote, ibigay mo sa akin ang mga tinapay. At ibinigay ng saserdote kay David ang mga tinapay. Pinuri po ni Jesus si David sa kanyang ginawa. Dahil ang layunin ng mesa para sa handog na tinapay ay ang sabihin sa tao, maaari kayong bigyan ng Diyos ng tinapay sa araw-araw. Maaaring punan ng Diyos ang iyong pangangailangan sa araw-araw. Ngayon nakalimutan na ng mga eskriba at pariso ang tunay na layunin ng mesa para sa handog na tinapay.
At hinayaan nilang mamatay sa gutom ang isang tao kaysa bigyan siya ng tinapay mula sa mesang iyon. Sinabi po ni Jesus, kayo ay mapagpaibabaw. Hindi ginawa ng Diyos ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga at pagkatapos ay lumalaki na siya ng tao upang sumunod sa batas na ito. Nilalang ng Diyos ang tao pagkatapos ay ginawa niya ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga para sa kapakanan ng tao. Iyan po ay mababasa sa Marcos Kabanata 2, talatang 27. Hindi ito nakalimutan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit nakalimutan ito ng mga eskriba at pariso. Ngunit ang tanong kaibigan, nakalimutan mo rin ba ito? Ilan kaya sa atin ang parang mga pariso sa ating pagbabasa at pagsunod sa banal na kasulatan? Bilang ilustrasyon, nais kong ibahagi po sa inyo ang kwentong ito tungkol sa isang binata. Hindi ko malilimutan ang isang binata na lumapit sa akin bilang kanyang pastor. Siya ay isa ng mananampalataya nang lumapit siya sa akin. Siya ay 23 taong gulang at nasa hukbong pandagat. At mahirap ang naging buhay niya. Habang siya ay nasa serbisyo, namuhay siya sa kasalanan. Nang siya ay 23 taong gulang, dahil sa kalasinggan, pinakasalan niya ang isang serbidora sa isang bahay inuman. Nang mawala na ang kanyang kalasinggan, hiniwalayan niya ang babae. Nang siya ay 23 taong gulang na, pumunta siya sa aming kongregasyon at siya ay naging mananampalataya. Nang sinabi niya sa kanyang ina, ako po ay naipanganak ng muli. Sinabi ng kanyang ina, maganda. Ngunit ngayon nais kong malaman mo na hindi ka na maaaring mag-asawang muli dahil ikaw ay nakipagdiborsyo sa babaeng pinakasalan mo noon. Kung ikaw ay isang magiging mananampalataya, hindi ka na maaaring mag-asawa pang muli. Kaya naman lumapit sa akin ang binatang ito. Siya ay naging mananampalataya kay Kristo pagkatapos niyang marinig ang aking sermon tungkol sa salitang inaring ganap. Mga kaibigan, matututunan po natin pagsapit natin sa aklat ng Roma na ang salitang inaring ganap ay nangangahulugang parabang ako ay hindi nagkasala. Sa aking sermon na narinig ng binata sa aking kwento, sinabi ko, nang manalig ka sa kamatayan ni Kristo para sa iyong kaligtasan. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan. Tinanggal ng Diyos sa kwento ng iyong buhay ang mga bahagi kung saan ka nagkasala. Kaya naman pagdating ng araw kapag muling pinanood ng Diyos ang iyong buhay, wala na siyang makikita pang mga kasalanan. Ipinang-aral ko ito sa aking sermon. Nang puntahan ako ng isang binata noon, sinabi niya, ako ay may problema, Pastor. Naririnig kong sinabi mo na nang manalig ako sa kamatayan ni Kristo para sa aking kaligtasan, inaringdagap ako ng Diyos na parabang hindi ako nagkasala. Lahat ng kasalanang nagawa ko ay tinanggal ng Diyos sa kwento ng aking buhay. Ngunit sinabi sa akin ng aking ina na mapapatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking nagawang kasalanan, maliban sa ginawa kong pakikipag-divorce sa isang babae na pinakasalan ko nang ako ay malasing. At sinabi rin ng aking ina na hindi makakalimutan ng Diyos ang ginawa kong iyon dahil dito ay hindi na ako makakapag-asawa muli at mananatili akong mag-isa sa nalalabi niyang taon ng aking buhay. Ganito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Mga mahal naming tagapakinig, ano sa palagay ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa binata sa ating kwento? Ano ang layunin ng Diyos sa kanyang puso nang simulan niya ang kautusan sa pag-aasawa? Nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa pag-aasawa, ang layunin ng Diyos sa kanyang puso ay ang pamilya. Isang masayang pamilya ng mga mananampalataya. Nais ng Diyos na ang binata sa ating kwento ay magkaroon ng masayang tahanan ng mga mananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pag-aasawa. Ngayon, bakit mo kukunin ang batas na naglalayong bigyan siya ng isang masayang tahanan, at gamitin mo ito para sabihin sa kanya, hindi ka na magkakaroon ng isang masayang pag-aasawa o tahanan? Mga kaibigan, ganyan po ang ginawa ng mga eskriba sa mga pariso. Nakalimutan nila na ang kautusan ng Diyos ay nagmula sa mapagmahal na puso ng Diyos. Kaya naman, ganito nila ipinatupad ang mga kautusan ng Diyos sa mga tao. Tinatawag natin itong ang titig ng kautusan. Maaari kang mag-imbento ng mga tao sa pamamagitan ng kasulatan. Ito po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang sabihin niya ang ganito. Ang titig ng kautusan ay pumapatay. Iyan po ay sa 2 Korinto Kabanata 7, talata 6. Sa bahagi pong ito ng Mateo Kabanata 5, sinabi po ni Jesus, una sa lahat, kailangan ninyong maging matuwid. Kapag naintindihan ninyo ang aking pilosopiya sa kasulatan,
hindi kayo magkakaroon ng kapagpapala na kabanalan. Higaitan ang kabanalan ng mga taong relihiyoso, mga eskriba, at mga pariso. Sinabi din po ni Jesus, kailangan ninyong matutunan ang tungkol sa aking pilosopiya, para sa kasulatan. Mga kaibigan, huwag kayong padala sa titig ng kautusan. Hindi po ito ang pamamaraan ng Diyos. Naparito si Jesus upang kayo ay magkaroon ng buhay. Isang masaganang buhay. Piliin ninyong gawin ang tama at sumunod kay Kristo. Sa atin pong pagpapatuloy, binibigyan tayo ni Jesus ng mga talata kung saan tinatalakay niya ang ating relasyon sa mga tao sa paanan ng bundok. Nagbigay si Jesus ng isang talata na may kinalaman sa ating pakikipagrelasyon sa taong inilalarawan niya bilang ating kapatid. Sinabi niya, narinig ninyo na sinasabi ng mga tao noon, huwag kang pumatay. At ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napipikon sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid na roka ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naaalala mo na ang iyong kapatid ay mayroon anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang iyong kaloob, at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka magbalik, at maghandog ng iyong kaloob. Iyan po ay sa Mateo Kabanata 5, mga talatang 21 hanggang 24. Sinabi pa ni Jesus, ngayon, kapag bumaba kayo, dapat kayong makipagkasundo sa mga tao. Mayroong iba't ibang uri ng mga tao doon. Una, may mga tao doon na tatawagan ninyong kapatid. Kailangan ninyong pagbutihin ang inyong pakikipagsundo sa inyong kapatid. Sinabi po ng isang tao ang ganito, ang mabuhay sa langit kasama ng mga banal na minamahal natin, ay kaluwaltihan. Ngunit ang mabuhay sa lupa kasama ang mga taong kilala natin, ay ibang kwento iyan. Hindi po laging madali ang makipagkasundo sa ating kapwa mananampalataya o kapatid. Sinabi ng isang aklat na nabasa ko, ang pinakamalaking problema ng mga misyonero ay ang ibang misyonero. Iyan po ang pinakamalaking problema na mayroon ang mga misyonero. Ang kapwa misyonero. Ngayon, sinasabi ni Jesus, kung kayo ay magiging aking mga solusyon at aking mga tugon, kailangan ninyong makipagkasundo sa inyong mga kapatid, dahil ang bawat mananampalataya ay kabilang sa isang kawan. Mga kaibigan, itinuturo po sa atin ng mga magagaling ang pagiging mananampalataya na parang isang kurso na may lektura at laboratorio. Kapag ang mga biolohiko o kamiko ay nagtuturo, laging dalawang bahagi ang kanilang kurso, paglelektayer at laboratorio. Ayaw sa laboratorio ng ilan sa mga mag-aaral. Ang bahaging lektura ay madali, ngunit ang bahaging laboratorio ay mahirap, at dito mo gagamitin ang mga natutunan mo sa leksyon. Kapag naintindihan mo kung ano ang sinasabi ni Jesus sa tuktok ng bundok, matatanto mong sinasabi ni Jesus na ang pagiging mananampalataya ay may bahaging laboratorio. Nang magturo si Jesus sa tuktok ng bundok, iyan ang bahaging lektura. Ngunit nang ibamahay niya ang mga alagad, ang kanyang mga turo sa paanan ng bundok, iyan ang bahaging laboratorio. Sinabi rin ni Jesus na ang pagiging mananampalataya ay pagiging bahagi ng isang grupo. Kaya naman kailangan mong pagbutihin ang pakikipagsundo mo sa iyong kapatid. Hindi po natin maaakay ang mundo kung tayong mga mananampalataya ay hindi magkakasundo sa isa't isa. Paano mo maaakay ang mundo kung hindi mo magagawang makipagsundo ng maayos sa iyong kapatid? Mga mahal naming tagapakinig, obserbahan po ninyo ang mga prioridad dito. Nang inaral po natin ang tungkol sa pagtukso kay Jesus, sinabi ko na may mensahe sa pangyayaring iyon na madalas maipahayag sa kasulatan na maaaring lagumin sa dalawang salita. Ang mensaheng ito ay Diyos muna. Ang Diyos ang laging una. Ngayon, pansinin po ninyo na dito sa Sermon sa Bundok, mayroon tayong exception, o taliwa sa panuntunan na ito. Sinabi sa atin ni Jesus, na kapag malapit ka sa Diyos upang manalangin, at hindi maayos ang relasyon mo sa iyong kapatid. Pansinin po ninyo ang prioridad. Una, humayo ka. Pagkatapos, lumapit ka. Una, ang iyong kapatid. Pagkatapos, ang Diyos. Pinapakita po ng prioridad na ito ang pagpapahalaga na inilalagay ni Jesus sa iyong relasyon sa iyong kapatid. Dapat munang makipagkasundo ka sa iyong kapatid bago ka lumapit at maghandog ng handog sa Diyos.
Sa atin pong nakaraang sesyon, sinimulan nating suriin ang isang malaking sip ng kasulatan sa Mateo Kabanata 5 na pinamagatan kong makatutwirang pakikipagkapwa-tao. Ang siping ito ay nagsimula po sa Mateo Kabanata 5, talata 21, at nagtatapos naman ito sa Mateo Kabanata 5, talatang 47. Hinahati po ng ilang salita ng kasulatan ang siping ito sa 6 na talata. Sa bawat talata, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano makipagsundo sa iba't ibang uri ng mga tao sa ating buhay. Sa una sa 6 na talata, sinasabi sa atin ni Jesus kung paano makipagsundo sa ating kapatid, ang ating kapwa-alagad. Tinatalakay po ng sumusunod na talata ang ating relasyon sa taong inilalarawan ni Jesus bilang ating kalaban o katunggali. Pagkatapos, tinalakay ni Jesus ang ating relasyon sa ating kaaway. Ngayon, ano ang kaibahan sa pagitan ng kalaban at kaaway? Sinabi po ng isang tao, kapag ikaw ay nangangalkaw sa isang pagpili, dalawang bagay ang maaari mong kitain, pera at karanasan. Kapag nakipagnegosyo ka sa iyong kalaban, lagi mong napupunta sa kanya ang pera, at sa iyo ang karanasan. Ang iyong kalaban ay ang iyong kakompetensya. Siya ang iyong katunggali. Ang mundo ay puno ng kompetisyon. Kaya tinuturuan tayo ng talatang ito na makipagkasundo sa ating mga kalaban o katunggali, habang may pagkakataon pa. Kapag inaral mo ang talatang ito, makikita mong tinuturuan tayo ni Jesus na makipamuhay ng payapa sa ating mga kakompetensya. Sa ating mga katunggali na nagbibigay sa atin ng karanasan habang kinukuha ang pera. May ilang tao na gustong-gustong makipagtunggali. Napakabilis nilang sabihin, kakaliitan kita sa korte, ihahabla kita. Sinabi po ni Jesus, hindi. Hanggat maaari, makipagkasundo ka sa iyong katunggali. Nasa sa iyo man o hindi ang kontrol sa iyong pakikipagkasundo. Makipagkasundo ka sa Kanya. Sa susunod na talata, nagbigay si Jesus ng mga turo tungkol sa mga kababaihan. Wala sa konteksto nito. Sa palagay ko, mga kalalakihan lamang ang tinuturuan ni Jesus sa tuktok ng bundok. Naniniwala akong ang mga taong dumalo sa unang pulong ng mga mananampalataya, kung tawagin po natin, ay puro kalalakihan dahil nagsalita si Jesus sa kanila tungkol sa mga kababaihan. Itinuro niya ang tungkol sa kanilang pangkalatahang pakikipagrelasyon sa mga kababaihan at sa kani-kanilang mga asawa. Kaya naman kumbinsido ako na itong unang pulong ng mga mananampalataya ay dinaluhan lamang ng mga kalalakihan. Nang magsalita si Jesus sa mga alagad tungkol sa mga kababaihan, sinabi niyang ganito, itinuro ng kautusan ni Moises, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko, sinumang tumingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanyang mga mata ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kaya naman, kung ang iyong kanang mata ay maging sanhi ng pagkakasala mo, abutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang masira ang bahagi ng iyong katawan kaysa may hapon kang buo sa impyerno. At kung ang iyong kamay ay maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti ang maputulan ka ng kamay kaysa mapunta ka sa impyerno. Mateo Kapitulo 5 versikulo 27 hanggang 30. Ito po ay sa Mateo Kabanata 5, talata 29 hanggang sa 30. Muli, heto ang isang turo ni Jesus na madalas mali ang nagiging pakahulugan ng mga tao. Isang araw, nilapitan ako ng isang negosyante at tinanong ako, sinabi ba ni Jesus na ang pag-iisip ng malaswang kaisipan sa isang magandang babae ay kasing sama ng aktwal na pagnanasa niya? Sinabi ko, hindi. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapakita na hindi niya inaasahan ang sagot kung hindi. Sinabi ko, mukhang nalungkot ka. At sinabi niya, alam mo kung pareho sila, natitiyak ko kung ano ang mas nakakatuwa. Ganon siya mag-isip. Nagugulat ako sa mga taong nag-iisip na sinasabi ni Jesus na ang pag-iisip ng pagnanasa ay kasing sama ng aktwal na paggawa nito. Hindi po ganoon ang sinabi ni Jesus. Hayaan po ninyong ulitin ko ito bilang pagbibigay diin. Sinasabi dito ni Jesus, tumingin kayo sa ibaba ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng problema ng mga tao sa ibaba? Marami sa mga problema doon ay bunga ng kawalan ng kontrol ng mga tao sa kanilang pakikipagrelasyon sa ibang kasarian. Ngayon, kung kayo ay magiging aking mga tinig at aking mga solusyon, kailangan ninyong ayusin ang inyong pakikipagrelasyon sa ibang kasarian. Sa ibang mga salita, dapat ninyong matutunang kontrolin ang sigaw ng inyong damdamin. Dapat ninyong kontrolin ang problema ng kasalanang sekswal. Mga kaibigan,
Ito po ang tunay na tinalakay ni Jesus. Ang kasalanang sexual. Nagtuturo si Jesus tungkol sa pinagmulan ng kasalanan. Ang kapanayaman ng kasalanan, ang pagkasunod-sunod ng kasalanan, ngunit lalong-lalo na, solusyon sa kasalanang sexual. Ito ang puso ng kanyang turuan sa kasalanang sexual. Sinabi ni Jesus, kung talagang ayaw mong magkasala ng kasalanang sexual, huwag kang tumingin. Mga kaibigan, bilang aplikasyon, ang turo ni Jesus tungkol sa pagdukot sa mata ay nangangahulugang kung ang nakikita mo ay sanhi ng iyong pagkakasala, itigil ninyo ang pagtingin sa bagay na ito, o huwag na ninyong tingnan ang bagay na ito. Noong 325 AD, sa konsilyo po ng Nicea, ipinasa ng simbahan ang batas na nagsasabing mali ang pumutol ng isang parte ng iyong katawan. Batay sa kasulatan ito at sa iba pang kasulatan sa Mateo Kabanatang 5. Ginawang eunuko ng ama ng simbahan na si Origen ang kanyang sarili dahil sa talatang ito. Hindi ganoon ang itinuro ni Jesus. Hindi itinuro ni Jesus na dapat kapunin ng mga kalalakihan ang kanilang sarili upang mapaglabanan ang kasalanang sexual. Hindi po itinuro ni Jesus na ang mga kalalakihan ay mananalangin ng ganito, Diyos ko, tanggalin mo ang aking sexualidad upang hindi ako magkasala. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang sexualidad. Ang pakikipagtalik ay magandang bagay. Itinuro ni Jesus na dapat matutunang kontrolin ng mga kalalakihan ang kanilang sexualidad at dapat silang manalangin ng ganito, Diyos ko, tulungan mo akong kontrolin ang aking sexualidad. Doon po sa unang pulong ng mga mananampalataya, itinuturo ni Jesus ang mga kalalakihan ng ganito, kung hindi ninyo matutunang hayaan ang Diyos na kontrolin ang inyong sexualidad, hindi kayo magiging bahagi ng aking solusyon at bahagi ng aking tinig. Marami pong mga dakilang tao na nagsimula bilang mga solusyon at tinig para kay Jesus, ngunit ngayon ay hindi na mga solusyon at tinig dahil sa kasalanang sexual. Hindi nila natutunang hayaan ang Diyos na kontrolin ang kanilang sexualidad. Bilang buod sa mga turo ni Jesus, sinasabi po niya, ang kasalanang sexual ay nagsisimula sa iyong nakikita. Ang kasalanan ay nagsisimula sa isang kaisipan. Sa unang kabanata ng sulat ni Santiago, makikita po natin ang tinatawag na, ang anatomaya ng kasalanan. Una, makakakita ka ng bagay na maaaring tawaging, pagnanasa, upang ikaw ay mahikayat. Pagkatapos, iisipin mo ang tungkol sa pagnanasa at lagi mong iisipin ang tungkol sa pagkahikayat. Ito po ang tinatawag na, pagnanasa, ng hindi kasulatan. Sinasabi sa atin ni Jesus na nagsisimula ang kasalanan sa isang pagkahikayat o pagnanasa. Isang pagtingin at isang pagnanasa. Hindi po sinasabi ni Jesus na ang pag-iisip ng pagnanasa niya ay kasing sama ng aktwal na pagnanasa niya. Itinuturo ni Jesus na ang isyo ay ganito, gusto ba ninyong magkasala o hindi? Kung ayaw ninyong magkasala, pigilan ninyo ang kasalanan bago ito magsimula. Huwag kayong tumingin at huwag maghanap. Dahil kung titingin kayo, maghahanap kayo. At kasunod noon ay matutukso kayo. At kapag kayo ay sumuko sa tukso, doon na kayo magkakasala. Inilalarawan ng kasulatan ang konsekwensya ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng salitang, kamatayan. Kapag inaral mo ang konsekwensya ng kasalanan, makakarating ka sa ganitong conclusion, walang anumang dulot na kabutihan ang kasalanan. Heto po ang isang kwento na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan. Pinag-uusapan po ng isang kapulungan ng mga manggagawa sa hukuman para po sa mga pampamilyang problema ang tungkol sa pagnanasa na talamak noon hanggang ngayon. Habang binabasa po nila ang kanilang mga tala at dokumento, sinasabi ng mga hindi mananampalatayang mga hukom na ito, ang pagnanasa niya ay totoong hindi mabuti. Nasabi ko sa aking sarili, bakit kaya hindi nila mapaniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Sa ikapitong kautusan, sinabi ng Diyos na ang pagnanasa ay hindi mabuti. Kapag sinabi ng Diyos na ang pagnanasa ay mali, nangangahulugan ito na ang konsekwensya ng pagnanasa ay hindi mabuti. Hindi man lamang binanggit ng mga hukom ang ikapitong utos. Nasa lamang nila ang sinasabi, tingnan ninyo ang mga konsekwensya nito. Batay sa mga konsekwensya, ang pagnanasa ay talagang masama. Mga kaibigan, naisip din ako sa isa sa kanilang mga conclusion. Ayon sa mga taong ito, ang tao ay hindi nang angalo o nagkakasala sa mismong oras ng tukso. Nagkakasala na sila bago pa man sila umalis ng bahay dahil sila ay may ganitong kaisipan, kung kaya ko, gagawin ko. Mga mahal naming tagapakinig,
Sa ating kultura sa panahon po ngayon, kung ganito mag-isip ang isang tao, hindi magtatagal at makakatagpo siya ng ibang tao na kapareho niyang mag-isip. Kaya naman napakadali na para sa kanila ang manggalo o magkaroon ng ibang kapareha maliban sa kanilang asawa dahil ganito sila mag-isip. Magpatuloy po tayo. Sinasabi ni Jesus na ang pagnanasa ay may mga nakakasirang resulta sa mga taong nasa paanan ng bundok. Isipin ninyo ang epekto ng mga konsekwensya ng pagnanasa sa mga anak. Isipin ninyo ang tinatawag nating mga karapatan ng mga anak. Sinasabi po ni Jesus, kung nais ninyong maging bahagi ng aking solusyon at aking tinig, dapat ninyong matutunan na ang batas sa pag-aasawa at pamilya ay isang sagradong kautusan. Ang batas ng pag-aasawa at pamilya ay plano ng Diyos para magdala ng sapat na tao sa sangkatauhan. Sinasira ng pagnanasa ang sagradong kautusang ito. Ang pangalawang talata ng mga turuan ni Jesus para sa mga kalalakihan sa tuktok ng bundok ay tumatalakay po sa kanilang relasyon sa kani-kanilang mga asawa. Sa konteksto, ang sinasabi ni Jesus sa talatang ito ay ganito, ang relasyon mo sa iyong asawa ay isang permanenteng pakikipagrelasyon. Mga kaibigan, sa mga pananalitang ito, mahigpit na ibinuhol ni Jesus ang bigkis ng pag-aasawa. Itinuro niya na ang pag-aasawa ay relasyon na panghabang buhay. Itinuro niya ito sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Bakit kaya ginawa ni Jesus na ang relasyon ng pag-aasawa ay panghabang buhay? Isang dahilan ay ang mga karapatan ng mga anak. Ang mga anak ay may karapatang maipanganak sa isang matatag na pamilya. At mapagkalingang tahanan ang ibibigay natin sa ating mga anak kung ang pag-aasawa ay hindi permanente. Anong seguridad ang tatanggapin ng mga anak natin kung talagak na ang pangangailangan niya? Ang diborsyo ay isa ng epidemya ngayon. Isa ang dahilan ng diborsyo paghihiwalay ay ang kataksilan at lahat ng posibleng nito. Kapag may epidemya ng paghihiwalay, mayroon ding epidemya ng mga anak na nasasaktan. Kaya naman itinuturo ni Hesukristo sa mga kalalakihan. Kung nais ninyong maging bahagi ng aking tugon, bahagi ng aking solusyon. Ayusin ninyo ang inyong relasyon sa ibang kasarian at ayusin ninyo ang inyong relasyon sa inyong asawa. Mga kaibigan, madalas po nating marinig ang ganito. Ang pinakamagandang depensa ay isang magandang opensa. Marahil, totoo. Ang pinakamagandang depensa na mayroon ka laban sa pangangailangan niya ay ang pagkakaroon ng isang masayang pag-aasawa at tiyakin ang iyong mga pangangailangan ay natutugunan sa iyong sariling tahanan. Kung ikaw ay mayroong magandang sexual na relasyon sa iyong asawa, hindi ka magiging mahina laban sa pangangailangan niya. Sa huling bahagi po ng Mateo Kabanata 5, itinuro din po ni Jesus sa mga kalalakihan ito na napakahalaga para sa kanila ang maging matapat sa lahat ng kanilang pakikipagnegosyo. Pagkatapos sila po ay tinuruan niya kung napapaloob na makisama sa kanilang mga kapitbahay at ganun din sa kanilang mga kaaway. Sa 6 na talata ng Mateo Kabanata 5, si Jesus ay nagturo tungkol sa mga pakikipagrelasyon. Dapat kang maging matuwid. Dapat alam mo kung paano gamitin ang salita ng Diyos sa iyong sariling buhay at pagkatapos sa buhay ng ibang tao. Dapat mong matutunan kung paano gamitin ang salita ng Diyos sa iyong buhay at sa lahat ng iyong pakikipagrelasyon. Si Jesus ay may malaking sakit sa relasyon mo, sa iyong kapatid, sa iyong kaaway, sa ibang kasarian, sa iyong asawa, sa iyong kapitbahay at sa iyong kaaway. Ito ang nilalaman ng bahagi nito ng Mateo Kabanata 5. Kaibigan, habang pinag-aaralan mo ang bawat talata dito po sa malaking bahagi ng Mateo Kabanata 5. Alalahanin mo ang mga ito ay may kinalaman kung paano ka magiging bahagi ng solusyon sa lahat ng mga pangangailangan ng sangkatauhan sa pananaw ng mundong ito. Nananalig akong ikaw ay bahagi na ng solusyon sa lahat ng mga problema. Ngunit kung hindi pa ang tanong ko ay ganito, nais mo bang maging isa sa mga solusyon? Maaari kang maging bahagi ng solusyon at ang unang hakbang ay ang ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang kamatayan ni Hesukristo bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. At sabihin mo sa Kanya na nais mong maging bahagi ng Kanyang solusyon. At tingnan mo sa Kanya na tulungan kang matapat na sumunod sa Kanya araw-araw. Kaibigan, ikaw ba ay bahagi ng problema o pumapayag ka bang gamitin ng Diyos upang maging mahusay ng Kanyang solusyon? Upang mangyari ito, dapat munang hayaan mo ang Diyos na gumawa sa iyong buhay. Upang magkaroon ka ng tamang pakikipagrelasyon sa Kanya. Lagi naming nagawa mo na ito.
Ngunit kung hindi pa, maaari mo itong gawin ngayon. Pagkatapos, maaari mo nang gamitin ang kanyang pag-ibig sa lahat ng iyong pakikipagrelasyon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.